Maaari bang tumayo ang lahat? Okay, Yvette, pangunahan mo ang ating panalangin. Amen. Magandang hapon mga bata. Okay. Bago kayo magsiupo, nais kong tingnan nyo ang ilalim ng inyong mga upuan, lamesa, kung may basura. Kunin, damputin at itapon mamaya paglabas sa classroom. Itapon sa tamang basurahan. So, maaari na kayong maupo. Bago tayo magsimula, narito muna ang ating mga alituntunin. Tadaan! Okay? Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, ay nais ko munang malaman kung inyo pang naaalala ang ating aralin na pinag-aralan na karang araw. Sino ang nakakaalala ng ating pinag-aralan? O sige, Ariel? Tama. Ang ating pinag-aralan na karaan ay patungkol sa pangalan, ang dalawang uri ng pangalan at ang mga kasarian nito. Sino makapagbibigay sa akin ng mga pagsasabi kung ano nga ba ang dalawang uri ng pangalan? Kay Aizel? Tama. Ang dalawang uri ng pangalan ay ang pangalang pangbalana at pantangi. Sino naman ang makapagbibigay ng kasarian ng mga pangalan? Okay, Ira? Okay, magaling. Ang mga kasarian ng pangalan ay kung ito ba ay babae, lalaki, hindi tiyak, o walang kasarian. Ngayon, Aizel, maaari ka bang magbigay ng halimbawa ng pangalang pambalana at pantangi? Magaling. Tama. Sa tingin mo, Ira, ano kaya ang kasarian ng pangalang ibinigay ni Aizel? Mahusay. Ito ay walang kasarian sapagkat ito ay pangalan ng paaralan. Okay, magaling. Ako'y natutuwa at inyo pang naaalala ang ating pinag-aralan noong nakaraang araw. Ngayon naman, bago ako magsimula o bago tayo magsimula sa bago nating aralin, ay meron muna akong babasahin maiksing kwento sa inyo. So, handa na bang makinig ang lahat? Okay, mabuti. Sumapit na ang buwan ng Abril at karamihan sa mga pamilyang nakatira sa Santa Fe ay nagsilisan upang magbakasyon sa ibang lugar. Ngunit ang mag-asawang Kaloy at Eunice ay nanatili sa kanilang munting tahanan, kasama ang unika iha nitong si Joan. Sinabi ni Joan sa mga magulang niya na wala siyang mapaglilibangan. Iminungkahi ng kanyang mga magulang na gawin niya ang mga bagay na kanyang kinakukumalingan. Isang araw, natawag ang kanilang pansin sa tahimik na si Joan, kaya tinawag nila ito kung bakit ito nagmumukmok. Subalit hindi man lamang ito tumimik. Simula noon, napadalas na ang pagpunta ni Joan sa kanilang bakuran. Sa tuwing siya ay pupunta roon, mayroon itong dalang pala, kalaykay, pandilig, at mga buto ng iba't ibang pananim. Naisipan ng mag-asawang Kaloy at Eunice na magtungo sa kanilang likod bahay. Niyakap nila ito ng mahigpit na may buong paghanga at pagmamahal sa kagalingan at kasipagan ng kanilang anak. Ngayon, sa tingin nyo, ano kaya ang pamagat ng ating kwento? May naintindihan ba sa kwento? Okay? Magaling. Ang pamagat ng ating kwento ay patungkol sa libangan ni Joan. Ano kaya sa tingin nyo ang libangan ni Joan na nabanggit sa kwento? Okay, mahusay. Ang libangan o ang naging libangan ni Joan ay ang pagtatanim sa kanilang bakuran. Kayo ba nagtatanim kayo sa bakuran? Sa inyong mga bakuran sa tahanan? Okay, yan ang dapat na gawin. Hindi yung habong nakababad sa inyong mga gadget at panay ang pindot. Dapat matutong tumulong sa magulang, matutong magkaroon ng kinaaaliwan para iwas lungkot at iwas lumpay. Bago pa ako magpatuloy, narito muna ang ating mga layunin na dapat nating maisakatuparan pagkatapos ng ating klase ngayong araw. Okay, ngayon naman, meron na ba kayong ideya kung ano nga ba ang ating bagong tatalakayin ngayong araw? Tama. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay patungkol sa kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng
formal na definisyon. Naintindihan ba? Mula sa aking kwentong binasa kanina, napansin nyo ba o nalaman nyo ba kung ano yung mga salitang binigyan kong diin? Hindi. Ito ang mga salitang aking binigyang diin sa aking maikling kwento kanina. Mamaya ay aalamin natin kung ano ang mga kahulugan niyan sa tulong ni Ginoong D. Kilala niyo ba si Ginoong D? Ito si Ginoong D. Siya ang makakatulong sa atin upang malaman ang mga kahulugan ng salita. Okay. Ngayon, ano nga ba o sino nga ba si Ginoong D? Si Ginoong D ay isang diksyonaryo. Maaari bang basahin ang definisyon ni diksyonaryo? Okay, mahusay. Ngayon, kilala natin kung sino si diksyonaryo. Siya ang tutulong sa atin upang malaman natin ang mga formal na kahulugan ng salita. Ngayon, alamin naman natin kung ano ang formal na definisyon. Maaari bang basahin? Okay, maraming salamat. Ngayon na nalaman na natin kung ano ang kahulugan ng diksyonaryo at formal na definisyon, aalamin na natin kung ano ang kahulugan ng aking mga binigyang diin na salita kanina. Unahin natin ang nagsilisan. Ano nga ba ang salitang nagsilisan? Ang formal na definisyon ng nagsilisan ay umalis. Okay? Naintindihan ba? Sumunod naman ay ang magbakasyon. Lahat ba pamilyar sa salitang magbakasyon? Pag sinabing magbakasyon, ayon sa formal na definisyon, ay pumunta ng ibang lugar o pumunta sa malayong lugar at doon nagpahinga. O in English, ayon ay vacation. Ang susunod naman ay ang iminungkahi. Ano nga ba ang iminungkahi? Sinabi o suggestion o suggestion ng isang tao, sa English ay suggestion. Kagaya sa kwento kanina, ay iminungkahi ng kanyang ina na gawin ang kanyang mga kinagigiliwan. At ang sunod naman, ang huli naman ay ang kinahuhumalingan. Ano nga ba ang kinahuhumalingan? Ito ay ang mga gusto mong gawin o yung mga nais mong gawin na magpapaligaya sa atin. Naintindihan ba ng lahat? Ang apat na definisyon o formal na definisyon ng apat na salita na nabanggit sa ating kwento? Okay, mahusay. Ngayon naman, base pa rin sa ating kwento na ating isinalaysay o kinuwento sa inyo kanina, meron pang mga salita na nabanggit ko. At ito ay ang salitang nagmumukmok, libangan, paghanga, at umimik. Ano pa ba ang kahulugan o ang formal na definisyon ng nagmumukmok? Pag sinabing nagmumukmok, okay, mahusay. Ito ay ang walang kibo o malungkot ka lang, nasa isang tabi o nasa isang sulok. Gawain niyo rin ba ito? Opo, lalo na pag hindi na pagbigyan ng inay. Ang sumunod naman ay ang libangan. Ano nga ba ang libangan? Okay, mahusay. Ang ating mga kinagigiliwan o mga gusto gawin. Libangan. Naintindihan? Sunod ay ang paghanga. O, sino ang mayroong paghanga dito? Okay, mahusay. Talagang alam kung ano ang paghanga. O, sa English, ito ay admiration. Okay, mahusay. Ang huli naman ay ang umimik. Hindi umimik. Sinabi sa kwento, hindi umimik. Si Joanne. Ano nga ba ang kahulugan o formal na definisyon ng umimik? Mahusay. Ito ay tahimik o ayaw magsalita. Ganon ang naging reaksyon ni Joanne noong sila ay hindi nagbakasyon. Naintindihan ba ng lahat?
Okay, mahusay. Ngayon, nais kong kayo naman ang magbigay ng halimbawa. Sino ang gustong magbigay ng halimbawa? Okay? Mahusay. Maraming salamat sa iyong halimbawa. Sino pa ang nais magbigay? Mahusay. Talagang nauunawaan ninyo kung ano ang formal na definisyon ng mga salita na inyong ibinigay para sa inyong mga halimbawa. Ngayon naman, ay meron akong mga halimbawa dito na galing pa rin. Mga halimbawa na gusto kong kayo ang maghanap ng formal na definisyon base sa ibinigay kong mga formal na definisyon na inyong aalamin kung ano ang tamang formal na definisyon ng mga salitang may salungguhit at initiman. Naintindihan ba? Mahusay. Ako'y natutuwa at kayo ay sa inyong mga kooperasyon at ako'y natutuwa at nalaman ninyo ang mga kasagutan ng tama. So sa unang bilang, sinabi dyan, ang salitang may salungguhit ay salitang huni o tinig ng ibon. Sa ikalawa naman ay ang maaninag, hindi maaninag, hindi nakikita o nakikita. At sa pangatlo naman ay ang namamaybay. Ang salitang namamaybay ay namamasyal o naglalakbay. At ang salitang pagsubo ay karamihan sa atin ay alam na ito ay isang hamon o problema. At sa huling bilang, ang salitang munting ay ang ibig sabihin o ang formal na definisyon nito ay maliit. Sa munting bahay, sa aming maliit na bahay. Ako ay natutuwa at lahat kayo ay may tamang kasagutan sa aking pinasagutan. Ngayon naman, ay magkakaroon tayo ng isang gawain at pinamagatan ko itong galing mo, ipakita mo. Maaari bang basahin ang panuto, Jessica? Okay, mahusay. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang sagutan iyan. Okay? Tapos na ba ang lahat? Okay, atin ang iwawasto ang inyong mga sinagutan. Sa unang bilang, ang tamang kasagutan ay maganda. Ang formal na definisyon ng kaiga-igaya ay maganda. Sa pangalawang bilang naman, ang tamang kasagutan ay magpakonsulta sa doktor. Dahil nga sinasabi dyan ay meron siyang sakit, so kailangan nilang magpakonsulta sa doktor. Sa ikatlong bilang naman ay nag-aalala. Okay, tama. Sa pang-apat na bilang ay mainit ang panahon o ang salitang maalinsangan. Maalinsangan naman ang panahon. Mainit na panahon. At sa pang-5 bilang ay pag-aalaga. Yung pag-aaruga ng magulang sa atin. Sino nakakuha ng tamang sagot? Okay, ako'y natutuwa at lahat kayo ay nakakuha ng tamang sagot. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Princess, maaari mo pang basahin ang ating panuto? Okay, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sa inyong gagawin. Kayo ay bubunot lamang ng mga salita at bibigyan nyo ito ng formal na definisyon at ito ay inyong ipepresenta sa harapan. Naintindihan ba? Okay, mahusay. Pwede na kayong magsimula. Bago natin tunghayan ang inyong presentasyon, narito muna ang ating rubrics o pamantayan para sa inyong gagawing aktibidad. Okay, maaari nang magsimula ang unang grupo. At susundan ito ng pangalawang grupo. Maraming salamat sa inyong mga presentasyon. Ako ay natutuwa at inyong naintindihan at nagbigay kayo ng inyong buong lakas sa inyong gawain. Ako ay natutuwa at lahat kayo ay nakakuha ng 30 puntos base sa ating pamantayan. Bigyan ng palakpak ang inyong mga sarili. Okay, ngayon naman, upang alamin ang inyong natutunan o kung inyo pang naaalala ang aking ibinahagi o aking share na knowledge,
o pagkatuto sa inyo ngayong hapon ay magkakaroon tayo ng tanungan. Pinamugatan ko itong tanong ko, sagot mo. Okay. Ito ay sisimulan natin sa salitang I believe at magtatapos sa and I thank you. Ang tatawagin kong pangalan ay siyang unang sasagot sa aking katanungan. At gagawin niya ang proseso ng pagsagot. Naintindihan ba? Okay, mahusay. Magsimula tayo kay Ira. Okay, maraming salamat. Maraming salamat sa iyong kasagutan. Maraming salamat sa inyong mga ibinahagi at inyo pang naintindihan at nauunawaan ang ating tinalakay ngayong hapon. Upang subukin ang inyong kaalaman, tayo ay magkakaroon ng maikling pagsusulit. Tayo ay magkakaroon ng dalawang parte ng maikling pagsusulit. At sa unang panuto, maaaring mo pang basahin, Valerie. Okay, maraming salamat. Para sa pangalawang panuto, maaaring mo bang basahin, Alexa? Okay, maraming salamat. Bibigyan ko lamang kayo ng 50 minuto para sagutan ang inyong pagsusulit. Tapos na ba ang lahat? Okay. Atin nang itatama o iwawasto ang inyong mga sinagutan. Narito ang mga tamang kasagutan sa inyong pagsusulit. Okay. Sino ang nakakuha ng mataas na puntos o tamang puntos? Okay. Ako natutuwa at halos lahat sa inyo ay nakakuha ng tamang kasagutan. Naway ipagpatuloy at huwag kakalimutan ang ating pinag-aralan ngayong araw. Bago tayo magtapos ngayong hapon, narito muna ang inyong takdang aralin. Maaaring bang basahin ang panuto, Hodina? Okay. Ligpit ang lahat ng gamit. Ilagay ang basura sa tamang basurahan. Handa na bang umuwi ang lahat? Okay. Tumayo ang lahat. Paalam mga bata. Okay.